Mahigit 20 taon na walang bahay pag-asa ang siyudad ng Tacloban. Yan ang inilabas na editorial article ng The Philippine Star ngayong araw, June 28, 2026. Yan, nakikita ninyo sa inyong mga screen. Yan yung article na inilabas ng The Philippine Star. Bakit naglabas ng ganito ang Philippine Star, ng ganitong editorial? Ito po ay may kinalaman sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong June 22, na kung saan ang mga batang tinatawag na children in conflict with the law ay dapat pinangangalagaan matapos makagawa ng mga krimen, ay dapat sila ay pinangangalagaan sa ilalim ng batas na Republic Act 9344. Nakasaad po sa batas na ito na ang mga probinsya, ang mga LGUs o itong mga local government unit ay kinakailangan na mag-establisa ng mga bahay pag-asa sa kanilang mga nasasakupang lugar, ang kanilang LGU. At specifically na naka-mention dyan sa batas na ito, ang mga highly urbanized city, HUCs. Maraming mga HUC sa buong Pilipinas. Ang mga HUC sa buong Pilipinas ay specifically naka-mention dyan sa batas na ito. Kailangan sila ay maglagay ng pondo para itayo ang isang bahay pag-asa para ito sa mga batang nagkakaproblema, kagaya na lamang nung nangyari sa San Jose, Tacloban, yung dalawang minor de edad na namaril at nakapatay at nakasugat ng ilang mga tao. Yan dapat ang inaatupag ng mga local government unit. Kaya yan lumabas ngayon ito na nakalkal ng Philippine Star, at kailangan natin pag-usapan din para may malaman din naman ang mga tao. Kasi dito sa Section 49 ng batas na ito, Republic Act 9344, specifically na sinasabi sa Section 49, Establishment of Bahay Pag-asa. Anong sinasabi? Narito. Each province and each UC shall be responsible for building, funding, and operating a bahay pag-asa within their jurisdiction, following the standards that will be set by the DSWD and adopted by the Justice, Juvenile, and Welfare Council, o itong tinatawag na JJWC. O, you see, so nakita ninyo, talagang nakalagay dyan na dapat meron talagang bahay pag-asa kung saan pangangalagaan. Hindi naman kulong ang tawag, hindi kulong, hindi yan kulungan. Yan ay isang, sabihin na natin, rehabilitation facility na kung saan ang mga batang minor de edad na nakagawa ng labag sa batas ay doon rinireforma, doon sila pinatitira para mareforma, tinuturuan ng magandang asal, ipinapaintindi yung mga nagawa nilang kasalanan, at pinapaintindi na hindi nila kailangan gawin yon sa susunod. Bagkus ay sila ay gumawa ng mabuti at nang maging isa silang mga membro na tahimik at peaceful members of the community. Yun ang purpose ng isa sa mga purpose ng bahay pag-asa. Kaya nga tinawag ng bahay pag-asa dahil ang mga bata ay binibigyang pag-asa, dahil ang gobyerno ay umaasa pa rin na mga batang nakagawa ng kasamaan, nakagawa ng hindi tama, ay kanila pang marireforma nang maituwid ang mga maling gawa. Kaya napaka-importante ho ang mga bahay pag-asa na yan, na kalimitan, kagaya ngayon, ay parang nakakaligtaan lang ng mga local government unit sa kung anong kadahilanan. Ito na lang ang example, ang Tacloban City na lang. For the longest time, binanggit dito sa Philippine Star na maski ang Tacloban ay walang bahay pag-asa na naitayo. Itong batas na ito, na Republic Act 9344, ay naging isang ganap na batas
nung pirmahan ito ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo noong April 28, 2006. So, ibig sabihin, mula ng 2006 hanggang ngayon, 2026, ay umabot na ito ng 20 years. 20 years na itong batas na ito. Ang Tacloban naman ay naging HUC noong December 18, 2008. 2 years after maging batas itong 9344 na Juvenile Act. 2 years makalipas. So, mula noong 2008 hanggang ngayon, 2026 na, ay 18 years na. Ngayong darating na December, mag-18 years na HUC o Highly Urbanized City ang Tacloban. So, 20 years na ang batas, 18 years na HUC ang Tacloban, hanggang ngayon, wala pa ring naitayo na bahay Pag-asa. Pero ako naman umaasa pa na dahil sa nangyaring ito, maging isang lesson ito, lesson learned, na ito nangyari sa San Jose Tacloban, ay sana ay magbigay daan na ang city government ng Tacloban ay gawin na ang nararapat, sa amin sa waray-waray, maningkamot na, magsikap na magkaroon talaga at may tayo itong bahay Pag-asa. Napakalaki kasi ng Tacloban, 138 barangays. Sa Tacloban City alone, maraming mga pasaway ng mga kabataan sa Norte Tacloban. Nandyan yan sa mga blatter ng pulis. Halos araw-araw doon nung una, rambulan ng rambulan, may mga patalim pang hawak, ragbihan ng ragbihan, nakawan ng nakawan, minsan may nagkakarambulan pa, madalas sa gabi. Naka-record yan. Naging problema kaya doon sa Northern Tacloban dahil nandoon yung mga pabahay, ang mga batang pasaway na naghalo-halo mula sa iba-ibang barangay, yun na nagkukumpulan, naggugupo-grupo at gumagawa ng kung ano ng mga kalukuhan. Mga minors yun. Nahuhuli, tapos wala lang. After some time, labas. Kasi walang facility na dapat ilalagay sa kanila. Minsan walang kumakaso. Itong mga ganon. So, kung may tatayo itong bahay Pag-asa sa Tacloban, malaking tulong po ito. Malaking tulong po ito. Sa Tacloban alone. At itong ating wish ko lang, wish nyo rin siguro, ay aabangan natin ito. Kung merong mangyayaring ganito na mga steps, mga hakbang para magkaroon ng bahay Pag-asa ang Tacloban.